Ayan na, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So meron pong kapapasok lamang po na balita. Post po ng Manila Bulletin 2 hours ago. Ito po ay patungkol pa rin sa December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So nangangahulugan lamang po mga idol at mga bayan na hindi pa po talaga tapos yung usapin patungkol po sa December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito po, babasahin ko po itong post ng Manila Bulletin. The Supreme Court has been praised to stop to stop the enforcement of the law that extended the term of office of barangay and sangguniang kabataan officials from 3 to 4 years and effectively postponed to November 2026 the barangay and sangguniang kabataan elections BSKE originally set on December 1, 2025. So, isinalin ko po ito sa wikang Pilipino na para mas lalo hong maintindihan ng atin pong mga kababayan. O ito po yung aking ginawang pagsasalin. Napilitan ang Korte Suprema na ipatigil ang pagpapatupad ng batas na nagpahaba sa termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan mula 3 patungong 4 na taon at epektibong naantala ang mga halalan ng barangay at sangguniang kabataan na orihinal na nakatakda noong December 1, 2025 patungong Nobyembre 2026. So dito po sa bandang una ay ito po yung kanilang sabi, napilitan ang Supreme Court na ipatigil, ipa-stop yung pagpapatupad ng nasabi pong batas na Republic Act 12232. So nangangahulugan talaga na talagang hindi pa tapos ang boxing mga kababayan. May pag-asa pa po na matuloy itong December 1, 2025. So basahin natin yung nilalaman. Ang Republic Act number 12232 na nilagdaan bilang batas ni Pangulong Marcos noong Agosto 13 ay nagpalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK at ipagpaliban ang BSKE. 3 petisyon ang unang inihain ng abogadong si Romulo B. Macalintal ang humiling sa Supreme Court na magdeklara ng labag sa konstitusyon ng RA 12232 at nakiusap para sa pagpapalabas ng TRO. Ayan. Nasa na tayo? Ang 3 petisyon ay pinagsama-sama ng Supreme Court na nag-atas na sa mga respondents ang Senado ang kapulungan o tungkuan. So, ito po yung nilalaman mga idol at mga bayan. Ang Republic Act number 12232 na nilagdaan bilang batas ni Pangulong Marcos noong Agosto 13 ay nagpalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK at ipinagpaliban ang BSKE. 3 petisyon ang unang inihain ng abogadong si Romulo B. Macalintal ang humiling sa Supreme Court na magdeklara ng labag sa konstitusyon ng RA 12232 at nakiusap para sa pagpapalabas ng TRO. Ang 3 petisyon ay pinagsama-sama ng Supreme Court na nag-atas sa mga respondent, ang Senado ang kapulungan ng mga kinatawan, ang opisina ng Executive Secretary at ang Commission on Elections or COMELEC na maghain ng kanilang mga komento sa loob ng hindi pinalawig na panahon ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso.
So, ito po ay yung inaantay din natin na magkomento yung mga kinauukulan para depensahan yung kanilang batas na ginawa. Dapat ding harapin ng mga komento ang mga pakiusap para sa TRO na hinihiling ni Makalintal at sa dalawa pang petisyon na inihain ni Barry Tayam at isang grupo ng mga kabataang botante na pinamumunuan ni Maestro Yoshi P. Fuji. Isang motion para tanggapin ang petisyon for intervention nito ay inihain ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas na humiling sa Supreme Court na ideklara bilang konstitusyonal ang RA 12232. So, may motion din na inihain din ang Liga ng mga Barangay. Ito po yung grupo ng mga barangay officials ng Pilipinas. Hinihiling po nila na ideklara bilang constitutional kuno yung RA 12232. Ibig sabihin ay kinokontra po nila yung petisyon ni Attorney Romulo Makalintal na ideklara na unconstitutional nga po itong RA 12232 na nagpo-postpone sa December 1, 2025. Sa isang resolusyon, inatasan ng Supreme Court si Makalintal na maghain ng kanyang komento sa motion para tanggapin ang petisyon for intervention na inihain ng mga liga o ng Liga ng mga Barangay. So, di ba, nagpetisyon po yung Liga ng mga Barangay patungkol po doon sa petisyon ni Attorney Makalintal. So ngayon, ang ginawa ng Supreme Court ay pinakokomento naman itong si Attorney Romulo Makalintal doon sa petisyon na inihain po ng Liga ng mga Barangay. Sa kanyang komento, sinabi ni Makalintal na ang Liga ng mga Barangay at ang mga nanunungkulan na punong barangay ay walang legal na personalidad para makialam sa kanyang petisyon sa Supreme Court. Sinabi niya sa Supreme Court na ang petisyon ay dapat natanggihan, tanggihan sa paningin dahil sa pagiging topsy-turvy sa na habang ito topsy-turvy habang ito ay naglalayong ihain ng ilang punong barangay, hindi malinaw kung sino ang mga tunay na partido, kung ang mga barangay, ang Liga chapter o ang punong barangay mismo. Ito pa ho, ipinunto niya na ang mga tao na umano'y pumirma sa verified petition and intervention ay hindi nararapat na autorisadong maghain ng pareho at ilang di umano'y autoridad na maghain ay maagang inisyo. Aniya, ang ilan sa mga dokumentong nakadugtong sa petition and intervention ay nilagdaan noong Agosto 2. Tandaan po ninyo, Agosto 2 hanggang Agosto 11, 2025 nang hindi pa umiiral ang RA 12232 sapagkat nilagdaan nga po ni Pangulong Marcos yung kaya naging RA 12232 noong August 13 lamang ho. So hindi pa talaga umiiral yung batas na yon. At hindi pa naihain ang petisyon ni Makalintal. Correct, He lamented, paano sila makialam sa isang petisyon na hindi pa umiiral? Yan yung tanong ni Atty. Makalintal. Ito ay nagpapatunay lamang ng perjured na katangian ng ilan sa mga dokumento na nakalakip ng mga intervenor. Kasabay nito, sinabi ni Makalintal at ang nakakagulat, ang karamihan sa sertifikasyon sa non-forum shopping at special power of attorneys ay nanotaryo lamang ng isang notaryo publiko sa loob lamang ng isang araw at ilang mga resolusyon na binansagan lamang na nagpapahintulot sa paghahain ng intervention ay nagmula sa iba't ibang barangay sa Isabela, Leyte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City na walang katulad na pangalan na opisyal ng Liga ng Cagayan de Oro o sa mga barangay.
Sa pagbanggit ng isang halimbawa, sinabi niya na ang isang resolusyon ng barangay ay pinagtibay umano noong August 18, 2025 sa Wegan, Cordon Isabela. Ngunit ito ay nanotaryo rin noong Agosto 18, 2025 ng parehong notaryo publiko sa lungsod ng Maynila. Ipinapakita lamang nito kung paano kinukutya at binibigyang halaga ng mga LB at ng Liga ng Barangay at Punong Barangay at kanilang mga tagapayo ang mga alituntunin sa mga pleading at pamamaraan at maliban kung mayroon silang supernatural na pag-iintindi sa hinaharap. Paano nila sasalungat ang isang petisyon at ipagtatanggol ang isang batas na hindi pa umiiral noong naglabas sila ng kanilang mga resolusyon? Aniya rin. So, ang ibig sabihin na Atty. Makalintal, wala pa nga pong umiiral na batas, bakit meron na silang resolusyon na nilabas? Ha? Sinabi rin ni Makalintal sa Supreme Court na sinusuportahan niya ang petisyon na inihain ng isang youth group na kabilang sa Sangguniang Kabataan na pinamagatang Puye versus Office of the President na binabatikos din ang constitutionality ng RA 1935 noon. Ito pa. Ang kabataang ito ay may napakabisang pag-aangkin dahil kung ang Disyembre 2025 BSKE ay ipagpapaliban sa Nobyembre 2026, kung gayon, ang ilan sa mga kabataan na kasalukuyang karapat-dapat na bumoto at maging kandidato sa halalan ng SK ng December 2025 ay aalisan ng kanilang karapatan sa pagboto dahil sila ay magiging sobra-sobra at hindi na makakalahok bilang mga kandidato, mga botante o pareho ng RA2 at ng pagpapatupad ng RA2 o pareho. Ibig sabihin, magiging overage na yung mga kabataan na kung ngayon ang election December 2025 ay kwalipikado pa sila na makaboto, kwalipikado pa sila na tumakbo bilang kandidato sa SK. Pero kapag ipagpapaliban, gagawing 2026, ibig sabihin, overage na po sila. Hindi na sila makakaboto sa SK, hindi na rin po sila makakasali bilang kandidato sa Sangguniang Kabataan. Sa batayan din ng Constitution, sinabi ni Makalintal na ang RA 12232 ay naglalaman ng iba't ibang paksa, bagong termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay, bagong termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng SK, pagpapaliban sa December 2025 BSKE at pagpapalawig ng mga opisyal ng barangay at SK sa holdover capacity. Lahat ay paglabag sa provision ng konstitusyon ng one subject, one law. Diba? Dapat ganun, dapat isang paksa lamang. Ang Supreme Court ay kasalukuyang nasa 3 linggong recess sa pagsulat ng desisyon. O ito po mga idol mabayan, bibigyan din ko lamang itong bandang dulo. Ang Supreme Court ay kasalukuyang nasa 3 linggong recess sa pagsulat ng desisyon. Ibig sabihin po ay nakareses pa itong Supreme Court. Kaya siguro pagbalik nila ng sesyon ay meron ng desisyon, mga idol at mga bayan. Baka magulat ho kayo Kaya sinasabi ko po sa inyo, wag ho kayong umasa doon sa November 2, 2026 sapagkat hindi pa po talaga 100% na mapopospon itong December 1, 2025. O ituloy natin Inaasahang magpapatuloy ang mga sesyon ng dibisyon nito sa Setyembre 22 at ang buong sesyon ng korte nito sa Setyembre 23. So napakaliwanag po September 22 hanggang September 23 muling magkakaroon ng sesyon yung Supreme Court, mga idol at mga bayan. Baka mga 24 or before October 1 ay meron ng desisyon
na ilabas yung ating pong Korte Suprema. Kaya very exciting po ito mga idol at mga bayan. Kaya tumutok lang po kayo sa ating channel sapagkat tayo po ay mag-a-update kapag meron na pong desisyon yung ating pong Supreme Court patungkol nga po dito sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan mag-subscribe na po kayo para ma-notify po kayo kapag meron na pong tayong update patungkol nga po dito sa BSK postponement. So maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lamang po muna tayo. Salamat po at God bless po sa ating lahat.